So today, day 3, we're going to talk about something different. So it's a mindset thing na gusto ko lang din i-share. Alam niyo na pag may gusto kayong simulan or kaso, ayun, hinihintay niyo pa, nagpo-procrastinate pa kayo. I'm going to tell you a story. So baka makatulong din. So we had this conversation ng cousin ko back then. Tinatanong niya ako, how do I keep progressing fast? Or ayun, paano daw ako nagiging consistent sa mga ginagawa ko na bagay, ganon. And then, ako kasi, mahilig ako magbigay ng analogy. Then, naalala ko yung pinag-usapan namin, yung binigay kong analogy is the snowball effect. Tinatandaan ko tong mindset na to. So basically, ang ano lang nito, yung katulad ng sa mga cartoons, pagka lumaki yung snowball on top of the mountain and then gugulong siya. So, it's a momentum thing. So basically, yung snowball, it represents your goals, your dreams, and then yung momentum, it's your progress kung paano ka mabilis makakapunta sa goal mo. So, basically, pag mas mabigat yung snowball, pag mas mabilis nakababa yung snowball, mas mabilis mo ma-achieve yung goal mo. So parang ayun, naalala ko, yun yung sinabi ko sa kanya. Pag nagsisimula ka pa lang, sa una mahirap, ganun din, mahirap mapababa yung snowball, mahirap siya gumulong. Pero once you build the momentum, once you're getting in the flow, once you're getting consistent, that is where your progress piles up. So ganun lang din. Yun lagi ko lang din tinatandaan na analogy or mindset kapag yun, napaka-importante niya kasi you're building momentum and once you have the momentum, mas madali siya kasi may extra momentum ka, yung mga progress mo back then, unlike yung nag-i-start ka pa lang. So, tandaan nyo yun. If may gusto kang simulan, sa una, mahirap talaga yung friction na simulan yung bagay. Tulad tong ginagawa ko, sa una ayoko talaga gawin to, gusto ko na pumunta sa gym, naghintay yung mga kasama ko doon, coach ko. Pero yun, parang katulad lang din sa sinabi kong snowball analogy. Kailangan, sa goals mo din kasi minsan, hindi mo kailangan isipin yung pinakamalaking goal. Kailangan himayin mo muna siya. Like, tulad nito, iset up ko muna yung camera, ilabas ko muna yung mic, ilabas ko muna yung tripod, try ko muna magsalita-salita. Then once I'm in the flow na, once I'm in the momentum na, ayun na, tuloy-tuloy na. Same thing goes with going to the gym. Hindi mo kailangan isipin yung workout agad, yung nakakapagod na workout, yung gagawin mong napakahirap. Parang kailangan mo isipin mo muna, okay, I'm gonna put my socks, I'm gonna put my shoes, I'm gonna prepare my clothes. Once in the momentum ka na, di mo na mapipigilan sa sarili mo. Mamaya, nandun ka na sa gym. Eto, nag-film na ako. Kanina, sineset up ko lang. Nag-share lang ako, mayroon lang tubig. Ngayon, nag-film na ako. Nasa flow state na ako. And napakaangas nyo, pag nasa flow state ka, everything slows down. Talagang in the present moment ka. So, keep that in mind. The snowball effect. Keep the momentum going. So, agenda, gym, boxing. So, I'm gonna share my training there. And that's pretty much it. See you at the gym. We're back at the gym, day 3. Baran, kamusta? Kamusta, cutting mo? Medyo hindi pa consistent kasi bakasyon, gano'n. Medyo madaming tukso. Mga birthdays, ganyan. Pero tuloy-tuloy naman. Hanggat maaari. Discipline, gano'n. And then, consistency sa gym. Ayan, tuloy-tuloy lang. Ma-achieve din natin yung body goals natin. Nice. Takto yan. So pag hindi natuloy yung summer aesthetic, anong gagawin natin, Baron? Anong gagawin natin? Saan tayo hanap ng source? Wala pa? Baka meron kayo dyan. MK first exercise, pull-ups pa rin. Pull-up supremacy. The king of pulling exercise. Go argue with me in the comment section. Woo! Lagi ang gun ko. Kakakain ko lang ang gun ko. Second warm-up set after body weight. Bang angle naman. Kalat ko palagi sa choke.
Let's see if mas okay itong... parang mas madulas dito eh. Tapos lang. Parang feeling ko tatama ako dito. Sa likod. Let's go, top set. Same weight pa rin. Ano meron? Sige lang. Lagyan mo na rin kaya. Sige lang. Same weight pa rin. As I haven't achieved yung last rep range. Ginagawa mo na rin by the weight, Ronin? At the end ng ano mo? At the end? Tricep. Nice. Alan, failure. Okay, nice. Dips. Pull-ups. Ginagawa mo rin yan. Bukas pa. Ganun na. Nice yan. Ayan na guys, patunay. The king of pulling exercise. Undeniable. Pull-ups. Go argue with me with the comments. I'll see you there. Makita mo na sa comments no, may mga nag-link ng studies, ng source. Ayan, inaabuso ko na yung chok. Come on. Shit. Sayang, 7.5. Valid ba yun, 0.5? Ang bench press ko. Weighted dips. Maniniwala ka ba na your dip strength carries over sa bench press sa tingin mo? For me, exponentially, yes. Why? Ikaw, nag-dips ka, di ba? For me, as someone who does mainly weightlifting and then transition, no, well, not transition, but incorporated calisthenics as well, I can say na evidently, yes, yung strength ko when it comes to doing dips and kapag nag-bench press ako, nagta-transfer din yung strength ko doon. Masasabi ko, yes talaga. Kasi nung try ako na mag-dips, then after a while, binalikan ko yung pag-bench ko. Yung kung paano ako mag-bench dati, it's like kapag nag-heavy na ako, naging uncomfortable siya. Ngayon na in-incorporate ko yung dips sa calisthenics, then weightlifting, nakikita ko talaga na, wow, na alam mo yun, di ba? Yung pag nagbe-bench ako, sa second set ko, mas mataas yung reps ko. Ang weird nyon, guys. So usually, di ba, first set, you're the, dun pinaka-fresh yung body mo, yung mind mo. So usually, yun yung pinaka-strongest set mo when you will hit PRs. Pero yet, sa kanya, pang second set niya pa yung mas malakas siya, nakaka-extra 2 reps siya, nakakapag-go beyond weight pa siya. And yun nga, kasi
prior to that, may bukod yung warm-up set niya eh. Pero, ayun, ang weird na nangyayari. Sa second set ko siya, last niya. And continuous niya na, hindi yung parang, chamba-chamba lang, lucky day, fresh ka, you have, 8 hours of sleep. Like, consistently mo nagagawin na, 2 sets, like, iba't ibang exercise. Pero anyway, ano ka sa tingin mo, bakit kaya ganun? Like, why the other way around doesn't work? Magagaling mag-weighted dips, or dips in general, can perform good numbers in bench press. Pero the other way around, guys or powerlifters doing bench press, pag ginawa nila, pag nag-transition sila weighted dips, bakit ganun yung nature, but parang hindi masyado nag-carry over yung strength? Like anong meron, anong something with regards sa calisthenics, bakit ganun yung ano kaya sa tingin mo? Like legit. For me, masasabi ko, dahil yan sa isang factor na tinatawag na recruitment. Muscle recruitment. So basically, kapag nagbe-bench press ka kasi, ang sa isip mo, compound exercise to. Okay, so marami siyang target na muscles. Pero ano ba yung mga target na muscles yan? Pwedeng mag-involve dyan yung chest mo, yung shoulders mo, yung triceps mo, di ba? So, bakit ko na-mention yung muscle recruitment? Kasi ang iniisip ng tao na, okay, bench press, compound movement. So, ang involved dyan, chest, triceps, and shoulders. So, kaya lang yung paggaganahin to. Pag nakita mo sila na nag-perform ng dips, magalaw sila, mauga, yung paa nila nag-i-sway, di mo alam kung paano sila, exactly. Di sila stable. Kaya yung pagiging complacent nila when it comes to weightlifting, hindi na transfer from doing bench to dips, pero like from someone who does calisthenics for a living, yung dips, then mag-perform ka ng bench, mas madali sa kanila na mag-perform ng bench compared for us na weightlifters mag-perform ng dips. Because of, ayun nga, yung muscle recruitment na ito lang yung iisipin mo paggaganahin, kaya ito lang paggaganahin mo. Paano naman yung ibang, the rest of the body? And for dips naman, ganun din. Kapag nag-perform sila ng dips with proper form and technique, mas maayos. And alam din nila na kung gagawin nila to, hindi lang nila isipin na, okay, bench. Nakikita ko ginagawa nila to for the shoulders, for the chest, for the triceps. Gagamitin nila na yung legs nila kasi mas knowledgeable sila when it comes to recruiting every part of the body, every part of the, yung anatomy nila, yung muscles nila. So that's the key, guys. Don't isolate. The body works as a unit. Do your compounds, do your weighted dips. Stop bench pressing. Naka-boger pa rin ko. Tanda mo to pang-hari. Then, wow! Nga. Big job, sleep. Damn! Nga. Okay. Para mag-relax ka. Good job. Kala mo ready talaga eh. Kala mo ready talaga eh. Bigla nag-loading eh. Yeah. Step, shift, back, step, shift. May mga shift pabalik pagka-shift pa sa kanan. Oh! So minuto ko ginawa yun, pare. Ganyan. Tuloy-tuloy mo lang. Hey, ba't nanggal cone? Nawala yung cone? Ba't nawala yung cone, pare? Nawala yung cone, pare. Pag natuto ka mag-elbow, siguhin mo na to si Carl. Ha? Huwag kang matakot dyan. Ay. Rinig ko yun, ha? Inantok pa si coach. Double. Triple. Double. Triple. Double straight. Double jab straight.
Ayos pa. Ayos, bagal. Akin. Okay, tignan mo ako mawigay, ha? So, yan, check hook mo. Straight. Double jab. Double jab straight. Double jab straight hook. Ay, Double jab gagi. straight hook. Nice one. Stay ka lang dyan. Combo slip. 1, 2, 3, 4, slip. 1, 2, 3, 4, slip. 2, 3. So, Ang buhok to. isa pa. Stay. 1, 2, 3, 4, slip. 2, 3, 4, slip. Ay, balik. Dito, dito. Okay. Isa pa. 1, 2, 3, 4, slip. 2, 3, 4, slip. 2, slip. Nice one. Uppercut. Uppercut. Asa mo. Isa pa. Isa pa. Isa pa. Isa pa. Dito. Isa pa. No. Wag mo hiwalay. Mag-uppercut ka. Close. Close. Sure. Isa pa. Double. Power. Double. Double. Isa pa. Body. Hook body. Ano yan? Yan, okay. Liver? Okay. Pa. Jab straight. Yes. Jab. Jab slip. Ay. Jab slip. Jab slip. Ship. Nice one. Oh, shit. Body. Okay, isa pa. Jab slip. Dali. Huh? Okay. Kanan na, kanan muna. Jab slip. Kanan. Bang. Sige. Bang. Piyansa Shit. na kanina. Uppercut. Nice one. Okay na? Double. Check ko. Mali. Double. Forward. Uppercut. Ano yun? Uppercut. Pa. 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 Double jab straight. Jab straight hook. Jab straight hook. Jab. Straight. Apat. Oh, jangan lang. 1, 2, 3, 4, slip. 2, 3, 4, slip. Bagal. Check ko. Jab, forward. Double jab. Hook. 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 Upper. 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 Power. Power. Apat. 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 Anim. Anim. Combo slip. 2, 3, 4, slip. 2, 3, 4, slip. Hook, slip. Jab slip. Jab slip. Ship. Hook. Jab slip. Ship. Hook.
Bang. Shift. Bang. Oh. Bang. Bang. Ulit. Bang. Jab, slip, shift. Bagal. Okay. Jab, slip, shift. Body, slip. Slip pala muna. Nakalimutan ko rin eh. Para sa tayo mali doon. Okay. Jab, slip. Hook, slip, shift. Upper. Back, hook. Nice one. Jab, slip. Hook, slip. Upper. Kahit ako nalilito ah. Pakalito yun ah. Game. Ano gagawin natin? Power punch. Okay. Hook, power. 1. Hook. 1, 2, 3. Ilangin mo. 5, 6, Uppercut. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Power. 15. Thirty-two, 33. Takas mo pa. Todo pa. Okay. Todo mo pa. Ito. Todo mo pa. Todo mo. Takas mo. Ilan na? 69, 70, 71, 70. Ay, sorry. Okay. Huwag mag-sorry. Sige lang. Tuloy mo lang. Hundred. Ilan na? 5, Ha? 6, 107, Ha? 106. 106 na? Ano? Ilan lang ba? 100 lang. Ay, saan na lang ba? Di pa tayo tapos. Bumalik ka doon. Teka lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bilangin mo ah. Power. Taas mo. Iba. Taas mo. Power. Saka. Taas mo. Jab. Taas mo. Okay. Uppercut. Iba. Uppercut. Saka. Hook. So. Sapa. Iba. 100 ulit. Bilang mo. Lang. Oh, 100. Umatay yun ah. Oo na. Gago. Yan ah.